kasi galing akong Korea eh. So, mas nakakalungkot kasi paglapag ko ng mga 10:30 sa airport, pagbukas ko ng cellphone, ayun na nga yung mga pumasok na text sa akin, na balita sa akin. Wala na kasi. Ano yung best memory mo? Kasi lahat, palagi ko siya kasama, para sa akin, best memory yun. Ang huli namin kasi pinagsamahan, nag-guest kami sa May Bukas pa. Tatay ko siya. So, ang sarap na makatrabaho ni Tito Dolby kasi ang turing niya sa'yo, anak. Kaya nga tawag sa kanya tatay. Pero nag-start na tawagin ko siyang tatay sa Home Alone. Inampo nila ako doon. So, yun na yun. Kaya magmula noon hanggang ngayon, tatay ang tawag siya. Kung as a comedian, may iniwan ba siya sa yung lesson? Kasi pareho kayo parang paano mag-work. Totoo yung sinasabi niya eh. Pag tumatawa ka, nakakahawa eh. Tsaka sa kanya ko rin na nalalaman na ang problema iniiwan sa bahay. Bilang komedyante ha. Kasi hindi mo magagamit yun sa labas ng bahay pag may problema. Sa aming mga komedyante. Kaya parang, di ba, ang sarap magpatawa. Dali mo magpatawa. Pero di alam ng tao, yung nagpapatawa na yan, mas mabigat ang problema niya sa'yo. Kaya nga, nalulungkot ako pag hindi siya nanalong best actor sa mga ginagawa niyang pelikula. Bakit? Kasi ba ang best actor ba para lang sa best pag-drama lang? Ano naman ang mga komedyante? Kung tutusin, mas mahirap magpatawa kaysa bakit. Bong, aware ka ba na pinahangaan ka ni Tito Dolby sa pagiging comedian? Sinabi niya yun talaga kahit sa Napakasarap lang ng pakiramdam na yun kasi naramdaman ko yun eh. Nung nag-home along ako. Kasi nung time nag-home along ako, tatanggalin ako. Nakita ko yung paglalaban niya sa akin. Talagang in-explain sa kanya kasi kung bakit ako tatanggalin, pero ayaw niya. Nung napaliwanag sa kanya kung ano yung dahilan, siya yung nag-explain sa akin. Kasi ayoko rin umalis. Parang wala akong pakialam that time kung ano yung gagawin, bakit ako kailangan alisin sa Humalong. Mas ang gusto ko dito. Kasi that time, wala mo. Ang gusto ko lang makasama ko yung idolo ko, tsaka yung family. Kasi yung Humalong na pamilya, hindi lang yung sa harap ng camera, hanggang sa likod ng camera yun. Kumbaga, nagkikita-kita kami off-cam. Hindi dito sa ABS, sa ibang lugar. Kaya sarap ng pakiramdam na tawag ka, may idolo ka na isang hari na pamilya. Ba't ka pa inalis na? Hindi kasi parang ano eh, parang career move. Parang yung ibibigay sa akin ng ABS is another show na ako na yung bida. Ano yun? Spice Force yun. Na 3 months lang, di sana sa Humalong na lang. Oo nga naman. Kaya lalo akong naiyak. Dapat binalik na ako sa... Hindi. Di ba Bong ang laging sinasabi kasi kayo yung masusunod sa yapak ni Dolby. Anong reaction mo about that? Pero Nung pumunta kami sa ICU ni Smokey, kinausap kami ni Tita Piper. Sana kung ano man ang pangyayari kay Tatay Dolby, ituloy natin ang kung ano yung sinimulan niya. At ito na nga, ang ABS kasi binalik na ulit ang sitcom. Ang Kodamax, kaya kahit pa paano, andyan pa rin ang komedya. At gusto ko lang din sabihin kay Tatay, ako ano yung sinimulan niya, hindi natin iiwan yun. Itutuloy namin yun sa mga bagong generation ng mga comedians. Bong kasi hanggang ngayon issue pa rin yung pagbibigay ng Tito Dolby ng National Artist Award. Pero hanggang nakamatayan na hindi na pagkaloob yung Dolby yung karamdaman para sa kanya. Ano ang reaction mo about that bilang isang comedian at isa sa mga artista? Kasi ang gusto ko lang malaman, ano ba hinahanap nila bilang naging national artist? Yung ano ba? Yung personal life ba? O kung ano yung nagawa mo sa industriya. Bilang naman yun, ganun na naman kasi yun. Kung may palakasan, mas mahirap yun. Pero kung titingnan mo kung ano yung nagawa niya sa industriya, dapat maisip-isip nila sino yung tama ang pinagin. Nakakalungkot lang para kay Tatay kasi gusto niya yun. Hindi lang nabigay sa kanya na mas maaga na nabubuhay ko siya. Kung may pagkakataon ba na nasabi ni Dolby yung sama niya ng loob tungkol sa hindi pagbibigay ng award, dapat ba? Hindi naman namin napag-usapan pero sa mga malalapit sa kanya, kasi alam naman natin at alam niya yung nagawa niya. Diba? Parang hindi
pa ibigay sa kanya. Pero si Tito Donnie kasi hindi maramot na tao. Kumbaga kung hindi para sa kanya, baka siguro mas nakakabuti sa iba, doon na lang sa iba. Pero kung na-maintain yung closeness, kasi sabi ko kung mag-closeness, napakatagal na panahon, tapos nawala siya sa doon. Paano na-maintain? Bukod sa lagi kami nagkikita, parang feeling ko kasi tatay ko na siya after Home Alone. Tatay ko na siya. Kasi pag nagkikita kami kung saan man, di ba, magkikita kami sa mall. Pag hindi mo siya nakita, ikaw tatawagin niya. Isipin mo sino ang hari ang gagawa noon na ikaw pa tatawagin. Siya pa lalapit sa'yo. Tsaka sinong artista na katulad niya, na pwede yung mga baguhan katulad namin, kilala niya. O mas bago pa sa amin, kilala niya. Bakit? Kasi nanonood siya ng TV. Inaalam niya yung kung mga nangyayari para ano pa rin siya, in pa rin siya. Wala na tao nakita artista ng ganun yun. Kung kasi sa interview ko ni Dolphy before, tinanong ko siya kung sino yung mga komedyante nakikita niya na pwedeng sumunod niya pa ako na hiusayan siya at binanggit niya yung pangalan. Ano ang reaction mo? Kuya, mag-adjust ka. Siyempre para manggaling sa akin ng komedya, yung sinabi niya na yun. Napakasarap na marinig. Pero walang papat sa trono niya. Siya lang kasi siya lang nag-iisang hari ng komedya. Walang ibang papalit doon kahit sino. Pero gusto ko lang magpasalamat sa tiwala niya binigay na siya akin. Na naniniwala siya sa kakayahan ko bilang isang komedya. Kaya nga sana sa mga tao na hindi naniniwala sa mga comedians, mahirap na trabaho ko ang patawa. Kasi tao rin kami na may mga problema. Pero hindi namin pinapakita sa inyo na may mga problema. Dahil ang gusto namin ay mapasaya. Dahil yun ang trabaho. Natiyak daw ako. Salamat.